Magandang araw. Ako po si Sara Villas, nag-uulat para sa Nagkakaisang Pilipinas. Narito na ang mga nangungunang headlines sa ating bansa para sa araw na ito. Dating head coach Tab Baldwin at staff ng Ateneo Blue Eagles ipinanukalang kasuhan ng anti-hazing at homicide. State of emergency idineklara sa Venezuela matapos yanigin ng magkasunod na malalakas na lindol. Higit 160 patay. Ang gulo ng extremism at impluwensya ng marahas na online game sinusuri sa Tacloban school shooting. Mas mahigpit na gun control at school safety task force isinusulong kasunod ng trahedya sa Tacloban. Dating court sheriff kabilang sa mga testigong inihain ng prosekusyon sa darating na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dating head coach Tab Baldwin at staff ng Ateneo Blue Eagles ipinanukalang kasuhan ng anti-hazing at homicide. Ipinapanukala ng mga otoridad ang paghahain ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 o ang Republic Act No. 11053 at posibleng homicide laban sa dating Ateneo head coach na si Tab Baldwin at sa mga staff ng koponan. Ang rekomendasyon ay isinusulong matapos ang investigasyon sa naganap na trahedya sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng 2 student athlete ng universidad. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, nakatuon ang pagsisiyasat sa anggulong nagkaroon ng matinding pisikal na ehersisyo o mapanganib na aktibidad sa gitna ng masamang panahon habang nagsasagawa ng team activity ang koponan. Nilinaw ng mga otoridad na ang batas laban sa hazing ay sumasaklaw din sa mga sports team at iba pang samahan kung saan ang matinding pisikal na aktibidad ay nagiging sanhi ng pinsala o kapahamakan sa mga miyembro nito. Kaugnay nito, inanunsyo rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na magrerekomenda ang pamahalaan ng hold departure order laban kay Baldwin na naunang nagbitiw sa pwesto kasabay ng team manager ng koponan. Samantala, bukod sa investigasyon ng pulisya, gumugulong na rin ang hiwalay na pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI at Department of Labor and Employment o DOLE ukol sa legalidad ng work permit ng dayuhang coach sa gitna ng laganap na trahedya. State of emergency idineklara sa Venezuela matapos yanigin ng magkasunod na malalakas na lindol. Higit 160 patay. Nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela matapos yanigin ang bansa ng 2 magkasunod na lindol na nagdulot ng malawakang pagguho ng mga gusali, kawalan ng kuryente at pagkasawi ng maraming residente. Ayon sa ulat ng United States Geological Survey o USGS, unang naramdaman ang isang foreshock o paunang lindol na may lakas na magnitude 7.2 sa may baybayin ng Moron, bandang 6:00 ng gabi sa Venezuela. Paglipas lamang ng 39 na segundo, sinundan ito ng mas malakas na main shock na may lakas na magnitude 7.5 na siyang itinuturing na pinakamalakas na lindol na tumama sa bansa mula pa noong taong 1900. Sa pahayag ni Acting President Delcy Rodriguez, kinumpirma nitong umabot na sa hindi bababa sa 164 na katao ang nasawi habang halos 1,000 naman ang sugatan. Agad namang sinuspinde ang mga klase at operasyon ng mga hindi esensyal na trabaho upang bigyang daan ang mga search and rescue operations. Nagpadala na rin ng mga ambulansya at mga rescue team ang Venezuelan Red Cross habang nag-alok na rin ng tulong ang iba't ibang bansa tulad ng United States, Spain at France para sa nagpapatuloy na krisis. Ang gulo ng extremism at impluwensya ng marahas na online game sinusuri sa Tacloban school shooting.
Bukod sa issue ng bullying, opisyal nang iniimbestigahan ng Department of Justice o DOJ kung may kinalaman ang nihilistic violent extremism o NVE o radikalismo online sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 mag-aaral at 20 iba pa ang nasugatan sa insidente. Bunsod nito, agad na ipinatupad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang pag-block sa Pilipinas sa mobile game na Gorebox matapos makumpirmang madalas itong laruin ng isa sa mga sospek na edad 14 at 15 na gumamit pa ng smuggled firearms ng kamag-anak na pulis. Kasunod ng trahedya, nag-utos na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Department of Education ng mahigpit na seguridad sa mga campus tulad ng strict bag inspections habang binalaan ng mga otoridad ang mga magulang na bantayan ang digital activity at mga nilalarong app ng kanilang mga anak upang maiwasan ang impluwensya ng karahasan. Mas mahigpit na gun control at school safety task force isinusulong kasunod ng trahedya sa Tacloban. Kasunod ng mass shooting incident sa Tacloban City, mabilis na isinusulong ng pamahalaan ang mas matatag na mga hakbangin sa seguridad. Nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na higpitan ang batas sa gun control matapos mapag-alamang mga menor de edad ang mga sospek sa krimen. Binigyang diin ng kalihim na kailangang limitahan ang access sa mga fatal weapons upang maiwasan ang ganitong klase ng karahasan. Samantala sa Maynila naman ay agad ding umaksyon si Mayor Isko Moreno sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang special task force para sa kaligtasan ng mga eskwelahan. Ang unit na ito ay naatasang magpatupad ng mas mahigpit na inspeksyon at seguridad upang maprotektahan ang mga mag-aaral sa loob ng campus. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at sektor ng edukasyon upang masiguro ang kaayusan sa mga paaralan. Sentro ng diskurso sa buong bansa kung paano tuluyang wawakasan ang banta ng loose firearms na unti-unti na umaabot sa mga kabataan. Dating court sheriff kabilang sa mga testigong inihain ng prosekusyon sa darating na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel si dating Court Sheriff Abe Andres sa pinanalistahan ng kanilang mga testigo para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Si Andres ang sheriff na nasangkot sa kontrobersyal na insidente ng panununtok noong 2011 habang si VP Sara ay nagsisilbi pa bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Ayon sa isinumiteng pre-trial brief ng prosecution, gagamitin ang testimonya ni Andres upang suportahan ang mga aligasyon sa ilalim ng Article 4 ng impeachment, partikular na ang mga paratang na may kaugnayan sa culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Sa kabilang banda, pinabulaanan ng kampo ng depensa ang mga aspetong ito. Nakatakdang formal na magbubukas ang pagdinig sa Senado na tatayo bilang impeachment court sa darating na July 6, 2026 upang dinggin ang mga argumento ng magkabilang panig. At yan po ang mga nangungunang headline para sa araw na ito. Huwag po ninyong kalilimutang i-like at i-follow ang One Pilipinas sa Facebook, TikTok, Spotify at YouTube. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara Villas, nag-uulat para sa Nagkakaisang Pilipinas.